Ilocano. He's from Baguio. La Trinidad. La Trinidad Reyes. Ayan. My name is Clan Castro, taga Bulacan. I play the guitars and sing for Orange Lemons. Yay! Good evening. Ace Del Mundo, I play the drums for Orange Lemons. Bulakenyo. Bulakenyo. JM. Bahista. So ano pong pakiramdam na hanggang ngayon is solid pa rin yung support ng fans ninyo? Na kami nagagalak. Yes. Nagagalak. At natutuwa, nasisiyahan. Malubog na nagpapasalamat sa dahil yung kanta namin na sa hindi inaasahang pagkakataon na after decades naging relevant pa rin to us presently at nagka-transcend siya sa new generation of listeners. So hindi namin in-expect yun kasi matanda na kami. We are turning 27 years sa music industry. This July 27 is our 27th anniversary. So, wow, almost 3 decades. And for our music to stand the test of time is something that's amazing for the four of us. Diba? And hopefully, ma-discover din yung mga ibang mga kanta namin sa 4 na album. At sa darating na pang-5 album. Wow! Kaabang-abang naman talaga. Ayun. What's your name on social media? I'm Kirsty Kikuchi. So, may tanong ako, since nagtutugtog po kayo, elementary pa lang po ako. So, yung natatandaan ko sa Pinoy Big Brother na kanta, yun yung pinaka natatak sa isip ko. And then as a music, nagbabanda din po ako sa Pilipinas. And dito rin po, kung hindi nyo alam, Pink Pie po yung band namin dito. So, as a musician myself, meron akong tanong, what are the lessons you can share for the millennials or para sa mga bagong nagbabalak sa music industry? Para maging successful or ano yung dapat na bitbitin namin para maging success? Picture. Ayan, tungkol sa parang humingi ka ng advice. Okay, sa mga new musicians. Siguro, number 1, pagka magbabanda ka, kailangan alam mo yung talagang gusto mo. Gusto mo pa talaga magbanda or seryoso ako sa pagbabanda. Kasi baka mamaya, mayroon kasi yung passion mo kasi, passion lang siya eh. Mayroon siya yung gawin mo rin siya trabaho. Sa kaya na, sa mga starting, kailangan mamili ka. Kasi kami napanindigan namin na Trabaho talaga. yung trabaho namin yung music. Doon lang kami nag-focus talaga sa music. Wala kami mga work. So kung kaya yun, kung kaya niya yung gano'n, malamang na mas malaki yung chance na may mangyari dun sa banda. Pag full time. Kasi minsan, talagang mahirap mamili. Pag may work ka tapos mayroon kang banda. Lalo tayo mga Pinoy, hindi naman tayo lahat na nakakaangat sa buhay. So parang hirap mamili. Kasi kami, nangyari sa amin ganun. Talagang music naman yung pinihin namin. Pero mahirap sa umpisa. Taon. Years of sacrifice. 7 years before we got a break. So imagine yun 7 years na wala kami. Pero stop pa, dito tugtog. We play for our beer, just to test our originals. Kasi naniniwala kami sa banda namin. Kaya nagtuloy-tuloy because we believe in our songs. So I think isa yun yung product. If you believe in your product, and if you want more chances for success, like siguro mga 80% chance for success, you do it full time.
music kasi, kaya music business. You can make business out of music. So hindi lang sa pagtugtog yan, there's distribution, releasing where you can earn. There's a part of music where you can earn from royalties from your songs. So that's why it's a business. So siguro obsolete na yung ibang mga advice namin kasi ibang panahon yun eh. Walang social media, diba? Diba? Ang mahal ng recording studio, ang hirap makakuha ng record deal, kailangan major label. Pero sa panahon ngayon, ang swerte nyo kasi everything you need to know is online. Hindi mo nga kailangan itanong sa amin. Diba? Tamad ka na lang. Hindi ka nag-research. Hindi ka nag-aaral. Everything is online, even in the dark web. Yeah. Ang kailangan mo na lang is give time. If you're a musician and you're starting, you have to learn talent. Oo. Hone your talent. And if you're a starting musician, at least mag-goal ka in a year, 1,000 gigs. Kasi it will change, it will hone your skill. Diba? So, and also, take advantage. Also, of course, may halong luck din kasi. Siguro 10% ang luck. When you're in the music industry. Yeah. And kami ngayon, ginagamay din namin ng music industry kasi ang dami ng bago. May AI na nga, may Zoom na. Diba? So, even yung TikTok, hindi pa nga rin kami nag-active masyado. Parang isa lang video natin sa TikTok. Tatlong taon na yun. We want to catch up din. So, Try to adapt. we need to adapt to the times. You know, ano ba may Like and follow and subscribe. Ako? Open Ay, si mind Ma'am. pa rin. Para Ayun, siguro one thing that I would advise musicians, starting musicians, is to write their own songs and have a direction din. Kumbaga kung sa band na kayo, dapat parehas yung direction niyo. Kasi kung hindi parehas yung direction, wala rin makarating. Diba? So dapat yung goal niyo, lalo yung mga short-term, long-term goals din sa music. Kanina lang. And write your own songs. Doing covers is okay. There's no problem with that. But if you want to, strengthen your own songwriting skills, again, being a songwriter, your own songs. Well, in fairness naman sa nagko-covers na, okay lang din yun. There's no judgment on that. It's not, doing original songs not for everyone. And katulad ng mga sa Sweet Notes, Elias, they're very successful with their covers. We have nothing against that. We all started, we used to be a cover band, pero pinili namin kasi yung hindi nila pinili, legacy. Ano yung pwede namin iwanan when we die? Ano yung pwede namin ipamana sa apo? Right, so that's a choice. kayo ng kanta, kayo po ba ay masaya, malungkot, or lasing, or kahit anong estado ng mind niyo po usually na nagsusulat kayo ng kanta? All of the above. There's no formula idea. Nasa mood yan, nasa how you pressure yourself, heavy that inspiration is, and how heavy yung damdamin mo at that moment. Pero sa ngayon kasi hindi na kami ng heartbreak sa edad namin. So more of ano na lang siya, more of inspirational na lang yung naisip na namin. Gaya nung last album, yung Nabulagay na. Concept, yeah. It's a concept album. It's about, puro kundiman. So, yun nga, gaya sinabi niya, di na kami pwede yung parang nai-love. Wala na yun eh. So, nakikinig kami ng mga ganong style of music para makakuha ng inspiration. Yeah. So, nung nabuo yung album na yun, ganon yung diskarte namin. Yeah, so siguro as you age, mag-iiba talaga yung direction. Katulad ngayon, yung all-English album na ilalabas namin. So, nagsulat si Jared at si Ace, nag-contribute sila ng song for their daughter. So, abangan yan.
because we want to have a market abroad sa kaya puro English. So, tapos ako sa Tagalog. So, ang concept naman ngayon is 50s, 60s pop. And we have a new song out. It's called Too Young to Be Old. Diba? Spotify. Out now on Spotify. Abangan nyo yung music video. Pakinggan nyo na nga maya yung mga songs para bukas alam mo. Mag-Spotify na kayo hanggang bago matulog. I-play nyo lang. Nakakatuwa itong vloggers na. Mas masaya ito sa press conference. May press nga, kumain, tapos hindi naman tinulat. Oo, kasi last time, diba? Last time, nagpa-press conference kami, grabe. Nakasumamot sa catering eh. Oo. Tapos ang pinost, tapos ang ano niya, Hola!